na bago ang daloy ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City. Nalubhang bahain noon pero hindi na ngayon. Ang sikreto, nasa ilalim ng ilang kalsada o di kaya ilalim ng basketball court. Tuklasin natin sa pagtutok ni Maki Pulido. May naiwan pang mantsa kung hanggang saan umabot ang baha sa Barangay Santa Monica, Quezon City, Hulyo noong nakaraang taon. 200,000 piso ang nalugi sa tindahan ni Gina. Saktong dating po ng mga items ko, bigas. Nabaha po. Mga 60 kaban yun. Lugi, ma'am, hanggang ngayon hindi pa kami nakakaano. Tsaka mga sasakyan po. Mababa kasi ang lugar, kaya catch basin o tagasalo ng tubig, lalo pag umaapaw ang kalapit na Tulyahan River. Pero ngayong taon, nakaligtas sila sa baha dahil sa basketball court na ipinagawa ng City Hall na may itinatagong sikreto. Ang ilalim pala nito ay detention basin o malaking espasyo kung saan pwedeng paagusin ng bahang katumbas ng tubig ng 3 Olympic-sized swimming pool. Dito napupunta ang tubig imbes na sa kalsada at pakakawalan lang sa tulyahan kung mababa na ang level. Natipid tuloy ng barangay ang pondong pang-evacuate kaya mapupunta sa ibang serbisyo. Health services na po. Yung mga dating ginagawa namin na mga gastos sa pangangailangan ng mga evacuees, na-lessen yon. May isa pang detention basin sa Barangay Tandang Sora na bahain din noon, pero hindi ngayong taon. Malaki naman po yung naging tulong nito. Buhat po nitong nag-uulan, hindi po lumaki yung tubig ng ganun taas. Hindi na po umaakit sa gasan yung tubig ngayon. Doon lang po bilis bumaba. Saka ang bilis po bumaba. Sa ilalim ng kalsada naman inilagay ang 3 detention basin sa G. Araneta Avenue at Maria Clara Street, kaya't mula 5 oras, nasa 2 oras na lamang ang inaabot sa paghupa ng baha. Habang sa Quezon Memorial Circle, retention pond naman ang itinayo, kaya mukhang bahagi lang ng landscape ng parke. Pero agusan pala ng baha, lalo sa dating bahaing elliptical road. Ang idea po doon is, aside from nagkaroon siya ng water feature, ang isa pa pong gamit po noon is, again, an additional storage po in case of increase in runoff or yung ulan. Kapag pa marami po yung volume na dala ng ulan, doon rin po natin kino-convey doon sa retention pond. Bahagi ang mga proyektong ito ng Quezon City Drainage Master Plan na isinunod sa resulta ng mga pag-aaral kung saan lumabas na noon natural na daluyan ng tubig ang mga bahaing lugar. Dahil natakpan na ito ng mga semento, kailangang may puntahan pa rin ng tubig gaya ng detention basin na nasa ilalim. So ang ginagawa po natin ay through science and engineering design, minimimic po natin, ginagaya po natin kung ano po yung capacity supposed to be ng waterways or yung area na yon to carry water. So, yun doon po pumapasok yung solutions po na for gray solutions, these are detention basins. And for nature-based solutions, andito naman po yung mga retention ponds. Higit 100 ang tinarget ng City Hall, pero 5 pa lamang ang nagagawa dahil hindi raw pumayag ang ilang komunidad na maitayo ito sa mga pribadong lupa. Kailangan din ng pondo, kaya nanghihinayang sila na hindi na-coordinate ang 17 billion pesos na flood control project ng Department of Public Works and Highways sa lungsod, na sana raw ay naisunod sa kanilang 27 billion pesos na drainage master plan. Just imagine, 17 billion pesos. Ang isang project po namin na detention basin, nasa 50 million lang po. Malaking tulong po sana yung resources po from the national government if talagang nagamit din po according to the plan. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.